Nakakapayat para sa ilang Pinoy ang one meal a day o OMAD diet. Ayon naman sa eksperto, may magandang dulot ito sa katawan pero hindi dapat araw-arawin. Ang Fit Track sa report ni Von Aquino. Umabot sa halos 100 kilos ang timbang ni Aiceline Capili noong 2024, habang ang 31-year-old businessman na si Chito Lim umabot sa 135 kilograms. May time na pagtatawanan ka pag nagdaan ka, ay ang tama naman yan, ang laki-laki, dambuhala, gano'n. Ayoko rin dumating sa time na nasa 30s ako tapos may bigla na lang dadating na malalang sakit. Dahil dito, sinubukan daw ni na Aiceline at Chito ang one meal a day diet o OMAD. Ito ang pag-fasting ng 16 to 23 hours at kakain lang ng isang beses sa isang araw. Ngayon, glow up na ang kanilang peg matapos mabawasan ng 40 kilograms sa loob ng 6 to 7 months. Pero hindi raw naging madali ang pag-OMAD. Nung mga first month ko, bala ko naman sumuko kasi ang sakit ng ulo ko, gano'n. Mostly po pagkagabi, nakakaramdam pa rin ng gutom. Nag-i-snack ako ng banana, ng apple, ganun lang. Ayon sa isang lifestyle doctor, ang tamang pagsasagawa ng one meal a day diet may magandang naidudulot sa katawan ng tao. Imbis na yung carbohydrates yung ginagamit ng energy ng katawan, nag-shift siya into fats. Nakakapagdulot din daw ito ng pagtaas ng insulin sensitivity, kaya mas napapakinabangan ng sugar sa katawan at cellular repair. Pag nagkakaroon ng energy depletion, ang iniisip ng katawan mo, okay, baka ito na yung panahon para linisin ko yung katawan ko at sirain ko yung mga cells na defective na. Pero babala ng doktor, dapat ginagawa lang ng 2 hanggang 3 beses kada linggo ang OMAD. Hindi pwedeng araw-araw. Mapapansin mo mga matagal nag-fasting, they would lose weight. Pero once bumalik sila sa normal eating pattern, biglang lumolobo. Dapat daw sundin ang pinggang Pinoy ng Department of Health na kalahati gulay at prutas, 1/4 carbohydrates at 1/4 healthy protein para maiwasan ang nutrient deficiency. Bawal din aniya ang OMAD sa mga buntis, teenager, mga bata, mga individual na may eating disorders, may diabetes, sakit sa puso at iba pang chronic illnesses. At kumonsulta muna sa doktor. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.